Mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, tungkol naman sa mga walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit bilang isang taong mapagkakatiwalaan dahil sa habag sa akin ng Panginoon, magbibigay ako ng aking kuro-kuro. Dahil sa matinding kahirapan sa kasalukuyan, inaakala kong mabuti pa sa isang tao ang manatili sa kanyang kalagayan. Ikaw ba'y may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mong hangaring magkaasawa. Kung ikaw ay mag-asawa, hindi ka nagkakasala. At kung ang isang dalagay mag-aasawa, hindi siya nagkakasala. Ngunit magdarana sila ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ang ibig kong maiwasan ninyo. Ito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Malapit na ang takdang panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa'y mamuhay na parang walang asawa, ang mga nananangis na parang di nananangis, ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga namimili na parang walang ari-arian, at ang mga nagtatamasa sa sanlibutang ito na parang di nila ito alintana, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y mapaparam. Ang salita ng Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda, sinulid na gintong-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit sa hari ay pinapunta, haharap sa haring yaong mga abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling sa daigdig maghahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapopootan. Ipinagtatabuyan at inaalimuran ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang tao na hinuhubog ang kanyang puso ay mapapasalita ng mga mabubuting bagay. Ang kailangan nating gawin ngayon ay sanayin natin ang ating bibig upang magpahayag, magbigay po ng proclamation. At kung magpo-proclaim po tayo, ang sabihin po natin ay ang salita ng Diyos, no? Hindi yung salita ng tao. Salita na makalangit, hindi yung salita na makamundo. Minsan, kung nakikita po natin ang mga nag-uusap-usap, ewan ko kung nagtatanong tayo, no? Saan pupunta ang usaping ito?
pag nag-uusap tayo ng mga bagay ng tungkol sa mundong ito, meron ba tayong intensyon na dalhin ang kapwa sa kasamaan? No? Samantalang, kung aware tayo na magsasalita tayo ng mga kabutihan o magsasalita tayo ng mga kahalagahan na nanggagaling sa Panginoon, anong intention din natin? Diba? Sa bawat usapin, kailangan meron nangyayari. Either napapalapit ang tao sa Diyos o napapalayo siya. Napapalapit kasi may katotohanan ating sinasabi, pero kapag hindi po katotohanan ito, mas lalo lang napapariwara, no, yung sitwasyon ng ating kapwa. Dito po sa ating ebanghelyo, nagsasalita ang Panginoon tungkol sa beatitude. Pero maiksing mga beatitudes ito. Kasi mas mahaba yung kay San Mateo, pero yung kay Lucas ay maiksi. Mga 3 nga lang pero tigib na, siksik na kaagad sa kahulugan. Blessed are the poor, tapos blessed are the hungry, blessed are the persecuted. No? At nagsalita rin ng mga woe statements, mga salita ng kapighatian sa mga taong busog na, sa mga taong mayayaman, no? At saka namumuhay na ng komportable. Bakit ganito yung kahalagahan ng Panginoon? Kung kaya naghirap sa kapa ipinangako sa kanya ang kaharian ng langit. Ano ba ang meron sa pagiging isang mahirap? Alam niyo po, ganito po yon. Mas mahalaga ito sa punto de vista ng Panginoong Diyos, no? Na dapat ang tao ay isang katiwala. Inaasikaso dapat niya ang mga bagay dito sa mundong ito dahil yon ang atas na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero kung yumayaman siya dahil gusto niya magpakasasa sa kanyang sariling kayamanan, habang maraming tao, parami ng parami, yung mga naghihirap, hindi na po nanggagaling sa Diyos yan. Kaya dito po, hindi lang sa basta naghihirap yung isang tao, kaya makagagaan siya sa kanyang buhay. Bagamat mukhang ganun po ang lumalabas. No? Nangyayari po ito, yung pagiging blessed niya, kasi hindi siya nakatuon sa kayamanan ng mundo. Ang hinahanap niya ang kayamanan na nagagaling mismo sa Diyos. Kaya sinasabi po sa Mateo, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Dito kay San Lucas, medyo mas literal. No? Kung kailan naghihirap yung tao, papagaanin ang kanyang mga dinadala. Kapag ganun na po nangyayari, ibig sabihin, mahirap ako sa mundong ito, pero busog ako sa Diyos. Gutom ako sa mundong ito, ang Diyos ang magpupuno sa akin ng tunay na pagkain. At kung ako'y pinahihirapan dito sa mundong ito, okay lang yan. Mundo naman yan no? Huwag lang sa Diyos na magbibigay sa akin ng parusa. At ang Diyos ang magbibigay sa akin ng tunay niyang consolation. Samantalang, ang mga mayayaman na komportable na dito sa mundong ito, na hindi man lang iniisip ang kapakanan ng kanyang kapwa, ay maghihirap. No? Ganun din po yung mga busog na. Sige, kain ng mga bagay dito sa mundong ito. Pero wala na ibahagi sa isang taong mahirap. Kaya alam na natin kung ano po ang mangyayari. Di ba? Kaya pahalagahan natin at i-proclaim natin, lumabas po nawa sa ating bibig ang mga kahalagahan na nanggagaling sa Diyos. At kung ito'y hindi maganda, ay bigyan natin ng mensahe yung mga taong nakalimot na sa Panginoon. Sa pamagitan niyan, pagsasanay ng ating bibig sa pagpapahayag, lumalabas ang katotohanan ng Panginoon sa ating kapwa. Naririnig din nila yan, sila'y natatauhan at unti-unti rin silang bumabalik. Kaya gawin natin lahat para maligtas po natin ang ating kapwa at tayo rin po ay mapalapit sa Panginoon. Magdasal po tayo. O Diyos, maraming salamat sa pagpapalinaw ng aming isip, puso, kalooban, na ang tunay natin aakapin ay kayo at ang inyong mga kahalagahan at hindi mga kahalagahan ng daigdig na ito. Gawin niyo po kami maging instrumento sa pagpapahayag ng mabuting balita na magbibigay kalayaan sa aming kapwa at sa aming sarili na rin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.